natin simulan ang ating gawain ngayong umaga, manalangin muna tayo sa pamumuno ni Binibining Jezebel Delema. Sa muli, magandang umaga sa lahat. Ako po ang guro ng asignaturang ito, Filipino Baitang 10. Magandang umaga, lalong-lalo na sa ating butihing punong guro na si Doktora Estrelleta Edinizo, kung saan pinaunlakan niya tayo sa ating pag-anyaya sa kanya para matunghayan din ang ating gawain ngayong araw. Ganoon din naman sa ating mabait na pinuno ng Departamento ng Filipino, Inang Nelia Odencial. At sa ating mahusay na guro sa larangan ng pagdidebate na siyang mahusay na tagapayo at coordinator ng debate club ng Fatima National High School, Ma'am Sara Concepcion. Okay, sa umagang ito, ang mga mag-aaral sa Maxwell ay magtatanghal na isang debate kung saan pagtatalunan ng dalawang pangkat, sang-ayon at salungat ang pagsasaligal ng same-sex marriage sa Pilipinas. Para sa pagsisimula, tatawagin natin ang mamumuno sa debating ito, walang iba kundi si Binibining Nor. Muli ay isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, narito ang mechanics ng magaganap na debate. Ang bawat tagapagsalita ay mabibigyan ng 3 hanggang 5 minuto upang maglahad ng kanyang lahat ng gustong sabihin. At pagkatapos ng 1 minuto mula nang nakapagsimula ang tagapagsalita, ay maaari nang humingi ng kalinawan ang nasa kasalungat na panig. Bilang senya sa mga nakonsumong oras ng tagapagsalita, ang ating timekeeper na si Binibining Christine May Jorfo ay gagawa ng 1 palakpak para sa 1 minuto, 2 palakpak para sa 3 minuto, at 3 palakpak para sa 5 minuto. Habang pag sumobra naman sa nakalaan na oras ang tagapagsalita ay magbibigay ng ating timekeeper ng magkasunod-sunod na palakpak. Ngayon, malinaw ang ating mechanics sa pagdedebating ito. Mga kapwa ko mag-aaral, hurado, ating ginagalang na guro sa Filipino at mga magdedebate. Handa na ba kayo? Ang paksa ng debating ito ay ang pagsasaligal ng same-sex marriage sa Pilipinas. Pabor ka ba o hindi? Na mga hurado, sa ating bisita, sa aking mga kapwa kaklase at sa aking kapwa taga-debate. Ako ang unang tagapagsalita ng panig ng gobyerno. Ako si Rusto Matados Evangelista Jr., ang inyong punong ministro. Ang panig ng gobyerno ay tumatayo sa mosyon na isasaligal ang same-sex marriage sa ating bansa, na may rason na dahil ang same-sex marriage ay napapanahon at ito'y kinakailangan para patunayan ang kalidad ng karapatang pantao dito sa ating bansa. Kami ay naglalayo na marisolba ang problemang kawalan ng pantay na pagtingin at karapatan sa mga kasapi ng LGBT o lesbian, gay, bisexual, transsexual. Ang mga sumusunod ay ang mga definisyon ng mga termino. Una, pagsasaligal. Bilang gagawing batas kung saan ito'y pinahiwatig na ito'y dapat pahintulutan. Pangalawang termino, same-sex marriage. Bilang pagpapakasal ng dalawang magkaparehang kasarian o mga kasapi ng LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual. Ang mga sumusunod ay aming parameter para sa debating ito. Una, lokasyon. Ito ay bukas sa buong parte ng daigdig. Pangalawa, hindi tutukoy ng mga teksto sa Biblia. Pangatlo, tatalakay lamang sa karapatang pantao. At pang-apat, bawal ang paglalagay ng isang individual sa kahihiyan kung saan ito itatalakay ang mga pribadong talakayan.
At ngayon, ipepresent ko ang aking mga kapanig sa gobyerno. Ang pangalawang tapagsalita, Bless Prado, magpapatumbal ng argumento ng kabila at bubuhayin ang aking mga argumento at magbibigay ng kanya. Ang pangatlo, hanggang pang-arit ng tagapagsalita, sina Gio R. Alayon, Joseph S. Baloyo, Randy Fajardo at Una Carls Abing, sila ay magpapatumba lamang sa kabilang panig. Ngayon, ibibigay ko ang mekanismo sa pagsasaligal ng same-sex marriage sa ating bansa. Una, ang same-sex marriage ay naglalayo na payagan tanawin ng batas ang kanilang pagsasama. Magiging pantay ang hatian ng kanilang ari-arian, magkakaroon ng batas na magtatanggol sa kanila sa diskriminasyon at panlalait. Pangalawa, ang kanilang pagsasama ay magiging protektado laban sa mga sakit na maaaring idulot ng kanilang pagsasama. Bago ang kanilang pagpapakasal, may kailangan gawing counseling, health background at iba pa mga benepisyo. Ang ibang suwestyon ay magtataglay habang lumalakas at nagiging kinakailangan na nakakarami. At ngayon, ibibigay ko ang aking argumento na magpapatimbang sa debating ito. Ang aking unang argumento, ang kasal ay hindi pribilehiyo ng mga heterosexual at hindi kinakailangan tanawin ng simbahan para gawing legal. Kailan pa naging isa ang simbahan at gobyerno? Iba ang layunin ng simbahan at ganoon din ang gobyerno. Kung ang patayan ay ang moral na batas, marahil dapat naging progresibo ang ating bansa, ngunit hindi ito naging progresibo. Kung ihahin tulad nating ating bansa sa mga well-developed country tulad ng Amerika na tinatanaw ang bawat karapatan, talento at kakayahan ng isang individual na may ambag ito sa kanyang bansa upang ito maging maunlad. Ang simbahan ay laging hindi sang-ayon sa mga batas na dapat matagal na ipinasa dito sa ating bansa. At kung sinasabing ang pag-ibig ay bulag, hindi natin masisisi ang komunidad ng LGBT kung ganito rin ang kanilang pananaw. At ngayon, ipipresent ako ang aking pangalawang argumento. Ang same-sex marriage ay isa sa mga dahilan sa pagbaba ng bilang ng suicide rate sa ating bansa. Sa panahon ngayon, isa ang komunidad ng LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual na binibigyan ng diskriminasyon at panlalait. Dahil sa gawing ito, tumataas ang mortality rate dahil sa pagpapatiwakal, lalong-lalo na sa komunidad ng LGBT. Depresyon at kawalan ng tiwala sa sarili. Ito ang naging pangunahing mga dahilan kung bakit nagpapatiwakal ang ibang kasapi ng LGBT. Nagpapatiwakal sila sa kadahilanan na hindi sila binibigyan ng halaga at respeto at sila ay tinuturing mga salot sa lipunan. Kapag isa sa legal ang same-sex marriage, mababawasan ang bilang ng suicide rate sa ating bansa. Bigyan natin ng halaga ang bawat kasapi ng LGBT community upang mabigyang halaga ang karapatang pantao sa ating bansa. At sa huli, ang panig ng gobyerno ay naniniwala sa motion na dapat isaligal ang same-sex marriage sa ating bansa. At ngayon, pansamantala kung isinasara ang aking kaso. Maraming salamat. Ang buhay ng ating kapwa. Unang-una ay sa mga matatanggap na benepisyo sa gobyerno ng mga mag-asawang mayroong kaparehong kasarian ay hindi makakatanggap ng health benefits at taxation, hospital visitation at mga makakatanggap ng mga pag-aari mayroon sila na mag-asawa or mga inheritance rights. At hindi pinapapayag ng gobyerno ang mag-asawang nagkakaroon ng magkaparehong kasarian na makatanggap ng mga benepisyo nito. Kaya sunod ay aming inilalahad
na ang maaring mga sakit na maidudulot ng pagtatalik ng dalawang kasarian, na nagkakaroon ng dalawang kasarian. Maaari nating makukuha ang sakit na HIV na kung saan ay wala pang siguradong lunas para sa bawat isa. At susunod ay labag ito sa batas moral dahil hindi na ito sumusunod sa natural na pamantayan ng karamihan na nagdudulot ng kawalan ng respeto sa kapwa. At maaapektuhan ang kasal at pagbubuo ng pamilya at naghahadlang ito sa pagkakaroon ng anak. Dahil alam naman nating lahat na ang pagkakaroon ng parehong kasarian ay hindi makabunga ng isang anak. Ayon din sa aming nakalap na mga impormasyon patungkol sa same-sex marriage, ito rin ay hindi sinaang-ayunan ng mga karamihan ng mga psychologists dahil nakaka-epekto ito sa ating pag-iisip na nagdudulot ng psychological and mental disorder. At sa uli, kami naniniwala na ang homoseksualidad ay hindi kasalanan, ngunit isang kasinungalingan at kalapastangan sa ating kinagisnan. Ngayon ay samantala kong sinisara ang aking kaso. Proposition B ay maaari na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bless Prado, ang ikalawang tagapagsalita ng proposisyon at naniniwala kaming karapat-dapat ang pagsasaligal ng same-sex marriage sa ating bansa. Dahil ito ay napapanahon at kinakailangan na ito para patunayan ang kalidad ng human rights o karapatang pantao at lalong-lalo na ng LGBT community or lesbian, gay, bisexual, transgender community. Bago ako tutungo sa aking sariling argumento, nais ko munang kontrahin ang argumento ng unang tagapagsalita ng opposition. Ayon nga sa kanya na hindi magkakaroon ng health benefits ang mga mag-asawang magkaparehong uri dahil nga ito ay merong limitasyon. Ngunit para sa aming panig, kami po ay naniniwala na magkakaroon po ng counseling o health background at mga iba pang benepisyo ang mga mag-asawang magkapareho ang uri. At Urong daw gamay, hindi ka makita. hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng anak ng dalawa ng mag-asawa dahil katulad po kay Aiza Sigera, sila po ay naging kontento sa kanilang buhay ngayon at tinanggap po sila ng ating komunidad dahil po ay karapat-dapat silang irespeto at magkaroon ng hustisya. Ayon nga sa unang tagapagsalita ng aming grupo, ang kasal ay hindi pribilehiyo ng mga heterosexual at di kinakailangan. Ang gawain ng gobyerno ay hindi nakabatay sa batas ng simbahan at iba ang layunin ng simbahan at ganun din sa gobyerno. Isa pa po ay ang same-sex marriage ay isa sa mga dahilan ng pagbaba ng suicide rate dahil ang same-sex marriage ay ito ang dahilan upang magkaroon po ng lakas ng loob ang ating mga LGBT community sa ating bansa. At ito rin po ang dahilan na sila po ay tumataas po ang kanilang self-esteem at nagiging katanggap-tanggap po sila sa ating bansa. Ngayon po ay tutungo tayo sa aking sariling argumento. Unang-una po sa lahat, ang pagpapakasal po ay isang unyon o binubuo ng pagmamahala ng dalawang tao at hindi po ito tungkol sa kasarian ng dalawang individual.
Dahil sa pagpapakasal po, hindi batayan ng kasarian, kundi ang damdamin ng isang tao. Hindi po kinokontrol ng mga homosexual ang kanilang damdamin na mahubog ang pagmamahal sa kapwa-uri nila. Dahil ang pagmamahal po ay isang emosyon, hustisya at karapatan. Hindi isang konsepto na pwedeng kontrolin at tanggihan ng kahit anumang institusyon at batas. Sa huli, kami po ay naniniwala na karapat-dapat gawing legal ang same-sex marriage sa ating bansa at pansamantala ko pong isinisira ang aking kaso. Ay nagdahang loob ng 3 minuto at 32 salita ay nasa Ngayon, ang ikalawang tagapagsalita ng nasa oposisyon ng panig ay maaari ng Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po pala si Samson Limosnero at ang pangalawa tagapagsalita ng aming panig. At narito po ako upang itutol na ipagbawal ang same-sex marriage sa ating bansa. Tutol kami sa pagpapatupad ng same-sex marriage dahil paano natin magagawa ang pagpaparami kung magkaparehas na kasarian ang bawat isa o ang bawat nagsasama. Dahil sa pamamagitan ng pagbubuklod o pagtatalik ng dalawang babae at lalaki lamang magkakaroon ng mga anak o makapagparami. Kung tutuusin, wala naman talagang ginawa ang Diyos na ganyan tumboy o bakla sapagkat nakukuha lamang ang ganyan na mga sitwasyon sa ating kapaligiran. Halimbawa na lamang nito ay yung lalaki ay parating sumasama sa babae at naapektuhan siya sa pamamagitan ng makikita niya kung paano manamit at kumilos ang babae. Lilinawin ko lang po na ang ating parameter po ay hindi po tatalakayin ang kahit anumang konektado sa Biblia. Hindi po meron na po akong sinasabing tungkol dito. Hindi po kasi ito nababati sa Biblia dahil alam naman natin na nalabag sa ating batas ang pagkakaroon ng same-sex marriage. At paano natin nakukuha natin ang mga ganyan na mga sitwasyon na magiging tumboy ka o maging bakla ka o ano pa mang pangalan nila sa paano manamit ang isang babae o paano manamit o kumilos ang mga babae na nagiging dahilan ng palabas ng kanyang mga feminismo. Sa pagkakasal, ang kasal ay isang seremonya kung saan haharap ang mga ikakasal sa opisyal na magkakasal at ang personal na pagtanggap ng isa bilang asawa. Tanong ko sa inyo, masasabi nyo ba ang pagkasal ng isang lalaki sa isang lalaki ay may tuturing na asawa? Ito ay hindi asawa kundi bana. Sa harap bilang asawa, sila ay kakasal o meron silang mga saksi na hindi kukulangin sa 2 tao nasa hustong gulang pa lamang. Sa pagtatalik naman tayo, mataas ang posibilidad na pag-transmit ang HIV sa lalaki. Ayon sa epidemiologist, isa sa 2 lalaki na nakipagtalik sa kapareho nitong kasarian ay naging positibo sa ganitong sakit. Mas mataas ang posibilidad sa lalaki dahil sa uri ng mga ginagawa nila sa kanilang pagtatalik. Alam naman natin kung paano magtalik ang mga lalaki. Alam naman natin kung paano magtalik ang kapwa lalaki. Kahit kayo, alam niyo yan kung paano. Kahit sa mga bading dyan, alam niyo. At sa bilang ng beses, pwede mo ba tumahimik? At sa bilang ng beses na makipagtalik sila sa mga lalaki na posibleng magtataglay ng HIV,
may mga halimbawa dito na mga sakit na makakahawa. Ito ay ang Human Immunodeficiency or HIV, AIDS, Syphilis, Human Papilloma Virus o HBV at iba pang mga sakit sa pamamagitan ng mga fluids sa katawan ng tao na natatransmit sa kapartner sa pagtatalik. Halimbawa ng mga ito ay ang mga dugo kasama ng menstrual blood, vagina fluid at breast milk na natatransmit sa pagtatalik ng babae sa babae. Posible ang mga ganitong uri ng pagtatalik na ang pagtatalik na magkaparihan ng kasarian na kung saan ay posible din ang paghahawa ng mga sakit. Ngunit ang mga tao, kahit na alam nilang ang dulot ng ganitong uri na pagtatalik ay tila manit at nagbubulag-bulagan. Mga walang pakialam kung ang mga nakakatalik nila ay may positibong sakit sa mga ito. Basta alam nila, mahal nila ang kanilang karelasyon. Ngunit hindi nila alam. Ngunit hindi nila sinasabi or nararamdaman kung ano ba talaga ang ibig ng pag-aasawa. Kung ano ba talaga ang responsibilidad ng pag-aasawa. Kailangan ng mag-asawa ay magkaroon ka ng anak sapagkat ang pagpaparami at sapagkat nandito tayo sa mundo, sapagkat tumultiply, dili mag-same ng kasarian. Halimbawa na lang nito, sa isang henerasyon, kung ang nagsasama ay babae sa babae at ang nagsasama ay lalaki sa lalaki, dadami pa ba ang mga tao dito sa Pilipinas o sa buong mundo? Hindi na. Sapagkat hindi kayo makakatalik ay hindi kayo makabuklod o hindi kayo makakagawa ng mga anak. At sa uli, kami po ay naniniwala sa homoseksualidad ay hindi kasinungayan kundi isang kasinungayan o kalapastangan. Ayun po ay sarap po ang aking kaso or argument. Ang tagapagsalita ay naglahad sa loob ng 6 na minuto at sa 19 na segundo siya ay sumobra sa oras. Ngayon, ang mga ikatlong tagapagsalita Una sa lahat, magandang umaga ulit sa aking opponent at sa aking mga kasama. Kami ay naniniwala na dapat isaligal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas sapagkat dahil ito'y napapanahon at kinakailangan na ito para patunayan ang kalidad ng karapatang pantao dito sa ating bansa. Base sa definasyon sa Merriam Dictionary na kinuha din namin sa internet, ang kahulugan ng men ay a person who have a personality of masculinity. And sa women is a person who have a personality of femininity. Ibig sabihin nito, pwede magkaroon ng kasal ang same-sex marriage sapagkat ang tinatawag nating gay ay pwede din nating i-ugnay sa women sapagkat sila ay isang person na mayroong personality ng feminine. Isang ikinikilalang atleta sa panahong 1980s ay isa sa mga tinatawag na hermaphrodite. Siya ay isa sa mga sikat na atleta sa track and field noong 1983 at 1984. Siya ay nag-asawa ng lalaki. Siya ay nag-asawa ng isang businessman at siya ay biological man, so ibig sabihin sila ay nag-commit ng same-sex marriage. Base sa sinabi ng ating first speaker dito sa aming opposition side, na nagdudulot ang pagtatalik ng dalawang sexual o dalawang kasarian ng HIV, AIDS at kahit na anumang sexually transmitted disease. Base sa aking na research, pwedeng maagapan ito dahil na-invento na naman po ang condoms. Susunod ay ang respeto. Alam naman natin na ang ating respeto ay makukuha ng POI. Yes? Paano mo masasabi na ang gay ay kagaya ng isang babae? Kung hindi naman ito mabubuntis o hindi sila kapareho ng kasarian sapagkat ang lalaki ay pataas at sa babae naman ay laban.
sa ating pong definasyon, kung ating i-translate ang Tagalog na word na lalaki at babae, pwede siyang female at male. At ang female at male ay pwede natin ignay sa male at sa men at women. Kaya gaya ng definasyon na sinabi ko kanina, ang male is a person of a personality of masculinity, and a female is a person of personality of femininity. But iba ang definasyon ng men at women sa male at female. Ang male ay tinutukoy na biologically male or merong ari na panglalaki. Habang ang female naman ay biologically female na merong sexual organ na pambabae. POI. 15 seconds eh. Napagsang-ayon na natin na kung magkakaroon ng sexual intercourse ang magkaparehong kasarian ay magkakaroon nito ng sakit na HIV. Paano kung halimbawa ang dalawang nagmamahalan ay nasa kasukdulan na ng kanilang nararamdaman at nakalimutan na gumamit ng kondom. So lumalabas pa rin na magkakaroon sila ng positibo na magkaroon ng sakit na HIV. Let me explain that one. Una-una, pag unang beses pa lang nila gumawa ng himala, ay di talaga, ay meron din pala, ay merong positibong epekto na di pa sila magkakaroon ng sexually transmitted disease sapagkat sila pa muna ay magkakaroon ng STI na pwede nating i-cure. At dahil doon ay maa-aware na sila sa kanilang gagawin. Paano po kayo nakasisiguro? Meron po ba, ikaw po ba'y nakasaksi sa ganyang bagay o meron po kayong mga resources na kinuha na ng ganyan? Ayon po sa akin na research na galing sa Amerika, isang blog na galing sa Amerika, meron siyang sinabi na pagkagawa niya ng himala na tuwan, ay nagkaroon siya ng STI at dahil doon ay aware na siya sa kanyang ginagawa na pakikipagtalik sa kanyang nobyo. Ibig sabihin, same-sex. Sa kanyang nobyo at gumagamit na sila ng protection, condom. Magpapatuloy na ako. Ulitin ko sa respeto. Alam naman natin na ang ating respeto ay makukuha ng iba kung ang ating binibigyan ng respeto ay may respeto din sa atin. Susunod ay ang pagkakaroon ng anak. Uso na ngayon ang foster or surrogacy sa Canada. Kaya ang mga same-sex couple ngayon sa iba't ibang bansa ay nagkakaroon ng surrogacy or foster upang mabuo ang kanilang dream family. Kagaya nga sa estado ng same-sex marriage sa England, ang mga mag-asawang ito ay binibigyan din ng parehong benepisyo sa mga heterosexual couples doon. Kagaya nga na sinabi ng ating second speaker, nakukuha ang pagiging homosexual sa environment. Ngunit may isa pa itong factor, ang genes. Labag ito sa batas kumpara sa Pilipinas. Ngunit para sa ibang nasyon ay hindi ito labag. Kaya nga nating isinasaligal ang ating same-sex marriage upang mabigyan ng respeto ang bawat individual sa LGBT community. Lilinawin ko lang po na ang pagtatalik sa babae ay di nakakadala ng HIV sapagkat nadadala lamang ang HIV sa pamamagitan ng heterosexual sex. Yun lamang po. At samantala ko sinasara ang aking kaso. Tayo naglahat sa loob ng 6 na minuto at 52 Lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Matthew De Romano, ang ika-4 at tagapagsalaysay, at ako po ipapatumba ang mga argumento ng mga taga-gobyerno na panig. Una po sa lahat, ang pagpapakasal sa dalawang magkaparehong kasarian ay hindi talaga kami payag na maging batas na ito dahil sa kasalanan na inyong pinaglalaban na alam ninyong kayo lamang ang masasaktan, nagpapatali sa maling pagmamahalan at mauwi lamang ito sa kawalan.
At ukol sa unang tagapagsalita na walang konektado ang pag-unlad sa unang tagapagsalita na ang pag-unlad ng bansa ay pwede sa LGBT o kung wala ang LGBT ay hindi unlad ang isang bansa. Walang konektado ang pag-unlad ng bansa sa pagsisiligal ng same-sex marriage, kundi dahil ito ay pag-aabuso ng gobyerno sa pera ng mamamayan kung sasabihin ninyo na ipapasiligal natin ito. Walang konektado ito sa pagsisiligal, sa pag-uunlad ng ating bansa dahil hindi ito sa konektado, hindi ito sa pagpapaunlad ng ating bansa. At sa pangalawang tagapagsalita naman ay napapanahon at karapatan ng pantao. Oo, pero ang mangyayari niyan, may kakibat ito ng responsibilidad at dapat panindigan mo ang iyong mga ginagawa. Dahil sa mata ng tao, ang inyong mga ginagawa ay pawang labag sa batas moral. Maisasabi natin na ito ay labag sa batas moral dahil ito ay hindi sumusunod sa natural na pamantayan sa karamihan. Kapag ipagpatuloy ninyo ang inyong damdamin, kayo rin ang magdudusa nito at hindi nyo kami masisisi kung makakabigay kami ng mga makakasakit sa inyong loob. At sa ikatatlo na tagapagsalita naman ay kapag ipagpatuloy ninyo ang inyong pagmamahalan, may mabubuo ba kayo na anak? Oo, pwede nyong sabihin na siyentipikong kagamitan. Ngunit, ay may hangganan ito. Buti palagi na lang natin ito gagamitin. May mga negatibo itong epekto. Hindi nyo ba alam hindi nyo alam kung ano ang family background at personalidad ng inyong donor? Di ba? At paano na lamang ang mga magiging epekto nito sa mga bata? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging inosente ito. Magiging mulat ito dahil meron tayo tinatawag na pag-socialize o ang paghahabilo sa mga ating kauri o ang ating mga kaibigan o mga tao. At hindi sa lahat ng karapatan na tama. Ngunit, una sa lahat, alamin nyo muna ang mga limitasyon na inyong ginagawa at ipinapatupad. Dahil hindi sa lahat ng panahon, ang mga karapatan na inyong mga pinapatupad ay may magandang maidulot ito sa ating lipunan. Oo, karapatan ninyong magmahal. Ngunit mali ang taong inyong minahal. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang inyong mga minamahal ay inyong ipaglalaban. Bakit niyo ipaglalaban ang isang panukalang na wala namang katuturan? Di ba ang utak ay nasa itaas at ang puso lamang ay nasa pangalawa o dito? Alam niyong mali ang bakit niyo pa ipinagpapatuloy na alam ninyong sa bandang huli kayo rin ang mga sakdan. Ito lamang isang sagradong pagmamahalan na mapupunta lamang ito sa kawalan. At sa huli kami naniniwala na ang mga homoseksualidad ay hindi kasalanan, ngunit isang kasinungalingan at kalapastanganan sa ating lipunan at kinagisnan. At yun naman po at maraming salamat. At samantala ko pong isasarado ang aking kaso. Ngayon, ang ika-apat na tagapagsalita ang Joseph S. Baloyo Jr. At nandito ako sa inyong harapan upang patumbahin o baliin ang ginawang argumento ng kabilang panig. Una sa lahat, kami ay naniniwala na dapat isaligal ang same-sex marriage dahil ito ay napapanahon at para ipaglaban ang karapatan ng LGBT community. Kami din ay naniniwala na ang LGBT community ay naglalayon o unang hakbang upang bigyan ng tunay na kahalagahan ang mga lesbian, gay, bisexual, and transsexual. Sa kabilang panig,
na kung saan ang unang tagapagsalita ay naglahad tungkol sa kalusugan o health benefits, kami ay sumasalungat sa paniniwala na ang kalusugan ay maaaring maapektuhan ng same-sex marriage. Una sa lahat, ang same-sex marriage ay hindi naglalayon upang magkaroon ng isang pagtatalik ang dalawang lalaki, ang dalawang magkaparehong ng kasarian. Ito ay naglalayon upang bigyan ng tunay na kahalagahan ang lahat ng tao na nag-aambag ng kanilang lakas sa ating bansa. Ito ay unang hakbang upang maiwasan ang diskriminasyon sa ating bansa, na kung saan ito nga ay nagbibigay ng problema sa ating mga mamamayan. Samantala, ang pangalawang tagapagsalita ng kabilang panig ay nagsabi na hindi lahat na maaaring hindi magkaroon ng anak ang sumang-ayon sa same-sex marriage, na kung saan hindi sila magkakaroon ng anak at hindi makakapagparami ng lahi. Ang same-sex marriage, una po sa lahat, ay hindi po naglalayon na magparami, at hindi po lahat ng tao sa ating bansa ay kailangang sumailalim sa same-sex marriage, na kung saan ang same-sex marriage ay nagbibigay lamang po, uulitin ko, ng tunay at tapat na kahulugan ng isang personalidad. Sa pangatlong tagapagsalita ng kabilang panig, paano nga nasabing ang maling pagmamahalan ay mapupunta sa kawalan? Ang maling pagmamahalan, marahil masasabi mo mapupunta sa kawalan kung ating isa sa batas kung hindi natin isa sa batas ang same-sex marriage. Pero kung ito po ay naaprubahan, ang debating ito ay matatapos. Ang pag-away sa debate sa same-sex marriage, ang pag-away ng mga tao tungkol sa karapatan ng isang personalidad ay matatapos dahil tayong lahat ay magkakaroon ng pantay na karapatan. Ang LGBT community ay isa sa mga taong naglalayon upang bigyan sila ng tunay na karapatan. Ilang ulit ko na pong sinasabi ang tunay na karapatan. Dahil po sa ating bansa, masasabi nating may diskriminasyon sa kasarian. At ang diskriminasyon sa kasarian ay maaaring magdulot ng isang tunay na kapalpakan sa ating panlipunan. Dahil kung anuman ang tunay na kalagahan, kahit gaano pa ito kahalaga, kahit gaano pa ito kabigat ang kanyang halaga, kung ito ay isa sa wala, hindi rin ito magagamit. At sa huli, ang aming panig ay naniniwala na ang same-sex marriage ay dapat isabatas dahil ito ay napapanahon at dapat lamang itong bigyan ng respeto. Yun lamang po at maraming salamat. At pansamantala ko pong pinapahinga ang aking gas. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po pala si Sheena Sikwento, ang pang-apat na tagapagsalita ng hindi sumasang-ayon sa pagpapasaligal ng same-sex marriage. Bago ko po ibigay ang aking argumento, ibibigay ko muna, kukontrahin ko muna ang pangalawang tagapagsalita ng kabilang panig. Alam naman natin ngayon na parami na ang mga bansa na tumatanggap sa same-sex marriage. Subalit, dapat hindi natin sila bigyan ng pagkakataon at karapatan na diktahan tayo sa kamalian at kalapastanganan. At hindi ibig sabihin na napapanahon ang LGBT at same-sex marriage ay dapat na natin itong sundin at gayahin. Dahil alam naman natin hindi ito makatao at labag ito sa batas ng Diyos. At nais ko lamang kung kontrahin ang sabi ng pangalawang tagapagsalita na hindi hadlang ang pagkakaroon ng anak. Nais ko lamang kung sabihin na hadlang ang pagkakaroon, ang hindi pagkakaroon ng anak. Dahil ito ang kumukompleto sa
mag-asawa upang matawag sila na isang pamilya. Sapagkat ang pamilya ay binubuo ng ama, ina at mga anak na may basbas ng Panginoon. Pag-iina, ang ating tagapagsalita ay nagsasalita na tungkol sa batas ng Diyos na kung saan nasusulat ito sa Biblia. At ito ay naaayon po sa aming parameter na kung saan hindi po dapat magsalita na nakasulat sa Biblia. Wala po akong sinabi na naaayon po sa biblical laws. Nais ko lamang pong sabihin ang mga naaayon at ating nalalaman. At hindi po ako gumagamit ng any reference galing sa Biblia. At nais ko lang din pong linawin na ang pagpapakasal ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan. Ito po ay tungkol sa mas malalim at mas matatag na ugnayan ng dalawang magkaibang kasarian na may biyaya at handang tumanggap sa biyaya ng Panginoon na ang mga anak. Okay? At ngayon po, nais ko naman pong ibigay ang aking argumento. Ang pagsulong ng homosexualidad at pagpapasaligal ng sex marriage ay nakapagdudulot ng napakalaking epekto sa kabataan. Sige? Hindi ka maaaring magbukas ng bagong argumento. Sige? Salamat sa Salamat sa informasyon. Okay. Next ko lang namin pong sabihin na hindi lamang po tayo at ang dalawang taong nagmamahalan ang maaapektuhan kapag napasaligal na po ang same-sex marriage. Dahil po, apektado rin po dito ang mga kabataan. Dahil po sila po ang mas lalong maaapektuhan dahil sila po ang may mas bata pag-isip at wala pong alam-alam. At kung magpapasaligal po ito, maaari na nilang hindi maintindihan ang tama sa mabuti. Dahil ang hindi lahat ng tama ay mabuti. At nais ko lamang pong sabihin na ang lahat ng mga bagay na sinimulang mali ay magtatapos rin po na mali. At ang unti-unti nilang pagkamulat sa immoral at hindi makatarungang mga bagay at higit sa lahat, unti-unti nilang pagkawala ng respeto sa bawat individual, lalong-lalo na sa ating simbahan. At sa muli po, nais ko pong sabihin, at sa uli kami ay naniniwala na homosexualidad ay maaaring masasabi na hindi kasalanan. Subalit isang malaking kasinungalingan at kalapastanganan sa ating kinagisnan at sa ating kinamulatan. At alam ko pong sinasarang aking kaso. Tagapagsalita ay nagbuhat sa loob ng 3 minuto at 5 proposition na maaari na magsimula. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Randy Fajardo, ang panglimang tagapagsalita ng proposisyon at kami ay naniniwalang karapat-dapat gawing legal ang same-sex marriage sa Pilipinas dahil ito'y napapanahon at kinakailangan na upang mapatunayan ang kalidad ng karapatang pantao. Unang-una po sa lahat, nais ko munang linawin na ang debating ito ay tatalakay lamang sa same-sex marriage at hindi tayo naaayon na magtalakay sa mga pribadong pagtatalakay tungkol sa kung ano ang pribadong parte ng lalaki at babae at sa kung ano ang mga pagtatalik na kanilang ginagawa. Hindi po namin sinasabing bawal po tayong magtalakay tungkol sa kanilang pagtatalik dahil inaayunan naman po namin kayo na magtalakay sa mga sakit na maidudulot ng pagtatalik. Ngunit po ang pagtatalakay ng mga pribadong parte ng lalaki at babae ay labag po sa pagdedebate sa ating ginagawa ngayon. Unang-una po sa lahat, ang pagpapakasal po ay ang pagsasamahan ng mga taong nagmamahalan at hindi para sa kanilang kasarian. Ang homosexuality ay isang katangian. Ito po ay hindi krimen. Ang pagpapakasal ay isang karapatang pantao at hindi lamang ito naaayon sa mga heterosexual. Ang mga homosexual ay hindi nila nakokontrol ang kanilang nararamdaman sa isang tao. Kahit tayong mga heterosexual, hindi natin kayang kontrolin ang ating nararamdaman o ang ating pagmamahal sa isang tao. Ang pagmamahal po o ang pag-ibig ay isang emosyon, karapatan at hustisya at hindi konsepto na maaaring kontrolin ng isang batas o ng anumang aklat. At nasasabi ko po ito
na katulad sa isang bansang ginawang legal ang same-sex marriage katulad ng Estados Unidos, kanila lamang ipinapakita ang kaunlaran at ang pagkakaroon ng kalinawan sa kanilang bansa. Dati po, sa panahon ng 2010, higit sa 76% ng mga LGBT sa Amerika ay nagko-commit ng suicide dahil sa hindi nila mapakasalan o dahil wala silang karapatan na ibigin ang taong kanilang minamahal. Pangalawa po, sa ating panahon ngayon, kapag ba nagpakasal ang mga homosexual, masasaktan ba kayo? Mamamatay ba kayo? Di ba hindi? Sa halip, maging masaya pa nga tayo dahil sila pa nga ang nagiging progresibo sa ating bansa. Sa nasabi po ng pangatlong tagapagsalita ng nasa oposisyon na hindi nakakatulong ang pagsasaligal ng same-sex marriage sa ating bansa. Nais ko pong sabihin sa iyo, ayon sa artikulo ng Amerika, na kapag naging legal na ang same-sex marriage, maaari nang magtrabaho sa ibang bansa ang dalawang may magkaparehong sexualidad at sila ay kinikilala ng mag-asawa. Pangalawa, sa pagbabayad ng buwis ng mag-asawa, sila din ay nagkakaroon na ng pantay-pantay na karapatan sa kanilang ari-arian. Paano nyo po nasasabi na nakakasira ito o hindi nakakatulong sa mga kabataan ang pagsasaligal ng same-sex marriage? Kaya nga natin isasaligal ang same-sex marriage para maunawaan natin lahat kung ano ang kabuluhan ng batas na ito. Dahil tayo mga kabataan, kahit sa ating edad ngayon, alam natin kung ano ang ibig sabihin ng same-sex marriage para mamulat tayo sa katotohanan dahil malalaman natin ang tama at mali. Ang sabi nyo po, hindi lahat ng tama ay mabuti. So ang pinaglalaban nyo dito na tama ay hindi din mabuti. At nais ko pong linawin sa inyong lahat ay ang same-sex marriage po ay hindi nito kayang maapektuhan ang mga taong heterosexual dahil hindi naman nila pinipigilang magmahal o magpadami ang mga taong heterosexual. Hindi din nila maaaring maapektuhan ang kanilang tradisyon o ang relihiyon na meron sila. Nais ko muna pong ibalik sa inyo ang aking nasabing unang ribata sa kanila na ang pagpapakasal ay isang karapatang pantao at hindi po ito pribilehiyo lamang ng heterosexual. Sa bansa po katulad ng Finland, sa panahon ng 2010, ang tanging mga taong heterosexual lamang ang may karapatang magpakasal. Ngunit nung ipinatupad na ang same-sex marriage sa kanilang bansa, ang kalinawan ay pumayapa na sa kanilang bansa. Dito natin ay papakita na bakit hindi natin sila kayang tularan kung tayo sa ating bansang Pilipinas ay nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa isyong ito. Nais ko pong sabihin sa inyo, napapanahon nga ang LGBT, kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally o iba't ibang protesta tungkol sa ating gobyerno dahil sa LGBT. Kaya nga pinaglalaban namin ito para magkaroon na ng katahimikan at kaunlaran ang bawat isa. Dahil kung may paglalaban natin ang same-sex marriage, magkakaroon na ng kaunlaran at magkakaroon na ng pantay-pantay ng pagtingin sa karapatang pantao ng bawat isa. Sa huli po, kami na sa proposisyon ay naniniwalang karapat-dapat isaligal ang same-sex marriage sa ating bansa dahil ito'y napapanahon at kinakailangan para patunayan ang kalidad ng karapatang pantaon sa Pilipinas. At ngayon ay pansamantala pong sinasara ang aking kaso. Maraming salamat. Ang tagapagsalita ay naglahat sa loob ng 5 minuto at 43 segundo. Kasi ay nasa oras. Ngayon, ang rinong ay maaari na Sa muli ako po'y bumabati na isang magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagahukom. Ako po si Dividends Palamini, tumatayo bilang panglimang tagapagsalita ng panig ng hindi sang-ayon sa pagsasaligan ng same-sex marriage na kung saan naglalayong mabigyan ng karapatan ang mga third sex na maikasal. So, una-una po gusto ko po muna bigyan na kasagutan ang mga argumento na inilahad ng proposition kung saan sinabi nila na kailangan nating sundin kung ano yung napapanahon. Kung tatanungin ko kayo, lahat ba ng napapanahon ay tama? Hindi. Okay, kung bigyan natin ng example. Kapag napapanahon ba ang pagsuot ng maikling shorts, kailangan ba natin itong sundin bilang isang Kristiyanong nasyon? O
konserbatibong nasyon. Di ba hindi? Dahil alam naman natin ang pagsusuot ng maikli ay hindi magdudulot sa atin ng tama. Gaya na lamang ng pagsasaligan ng same-sex marriage. Mismo sa inyong mga bibig na mismo nang galing na ang Pilipinas ay hindi sumasang-ayon o hindi binibigyan ng batas. Gaya pa nga na sinabi ni Mr. Gio Alayon. Sabi niya na labag sa batas ng Pilipinas ang pagsasaligan ng same-sex marriage. So ano pang saysay at bakit isinusulong niyo ito? Hindi. Kayo mismo, huwag niyo pong huwag niyo ikaila ang inyong mga sinabi. Sabi niyo, ganito po nga ang sinabi niyo na ang Pilipinas ay hindi sang-ayon sa pagsasaligan ng batas na ito, ngunit ang mga dayuhang bansa ay sumasang-ayon. Kaya naman dapat nating sundin. Pero alam naman natin, kung alam natin ang tama, bakit pa ba tayo susunod? O bakit pa ba natin igiitan ang maling gawain? Dahil ayon sa rule of utilitarianism, na ang isang bagay o isang gawain ay magiging tama lamang kung naaayon ito sa batas at kung sinasang-ayunan ng lahat ng nasa nasyon. So, bakit nyo ba isinusulong na kung saan sa una pa lamang ay mali na mali talaga? Dahil ayon sa Article 209, Article 11 EO 209 na nagsasaad na ang kasalan ay isang espesyal na panghabang buhay na kontrata sa pagitan lamang ng lalaki at babae. May nakita ba kayong homosexual doon? Wala. At huwag niyo kaming pag-iitan na sinasabi namin na ang homosexual ay kriminal. Hindi po yun namin yun sinasabi. Ang amin lamang sinasabi na alam naman namin na hindi kasalanan ang homosexual sapagkat kusa lang itong lumalabas sa ating mga puso at ating nararamdaman. Ngunit, mariin po namin sinasabi na ito ay isang napakalaking kasinungalingan at kalapastangan sa ating kinagisnan na kung saan ang kasalan ay isang sagrado at napakabanal na seremonya na kung saan naglalayo na makabuo ng pamilya. So, sabi nyo kanina na nagkakaroon ng diskriminasyon. Kaya naman gusto nyo isulong ang pagsasaligan ng same-sex marriage. Sa katotohanan, kung gusto ninyong respetuhin kayo, dapat respetuhin nyo muna ang inyong mga sarili. Here. Di ba? Kung totoong isinilang kayo ng may ganyang kasirahan, bakit nyo pababaguhin? Dahil lamang nabulag kayo ng pag-ibig na hindi naman ayon sa batas at hindi ayon sa katotohanan at tama. So, para lang kayong masasabi ng mga ulol na kung saan isinusulong ang mali na alam naman kung ano ang tama. Kung gusto kami mariin po namin inilalahad na ang pagsasaligan ng same-sex marriage ay isang kalapastangan sa kinagisnan nating mga Pilipino na kung saan ang kasalan ay isang sagrado seremonya at pwede lamang maging kontrata sa babae at lalaki lamang. At sabi nyo kanina na dahil ito'y napapanahon, kailangan nating sundin at ika ng United States na kailangan din sundin ng ibang nasyon. Ngunit, base pa nga sa sinabi ng ni House Speaker Representative Gonzales, na kung saan iginiit niya na ang Pilipinas ay hindi pa handa sa pagpapatupad o pagsasaligan ng same-sex marriage. So, ano ba ang kinu-question ninyo? Sila ang mas nakakaalam kung ano ang magpapabuti sa ating nasyon. Kung ano ang mas makakapabuti sa ating bansa. Kaya naman, huwag nating sundin kung ano yung napapanahon na hindi naman ayon sa ating batas, hindi ayon sa tamang kaugalian ng mga Pilipino. Respetuhin natin ang ating mga sarili at tanggapin kung ano at kung paano tayo nilikha ng buong may kapal. Yamang alam naman natin na dalawa lang kasarian ang ginawa ng Panginoon. At sa uli po, kami po naniniwala na masasabi man natin na ang homosexualidad ay hindi kasalanan, ngunit isa itong napakalaking kasinungalingan at kalapastangan sa ating kinagisnan sa pagpapakasal. At karagdagan namin po na kung saan
na kung saan ayon sa datos pinaririinan sa datos na 50% sa nagkakaroon ng HIV/AIDS ay mga homosexual. So, hindi naman namin kinukuha sa inyo ang karapatan na maging ganyan. Ngunit, hindi namin mapapayagan ang pagpapasaligan ng pagpapakasal ninyo dahil ito'y para din naman sa inyong kapakanan. Hindi naman namin ipinagtatanggol ang aming sarili, ngunit pati kayo na gumagawa nito. Huwag niyo pong masasamain ang aming mga sinabi sapagkat para dito sa inyo, para sa tama at upang maisulong natin kung ano yung tama sa harap ng tao, lalong-lalo na sa harap ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon po'y sa pansamantala ko pong sinasara ang aking mga argumento. Ang tagapagsalita ay naglahad sa loob ng 6 na minuto at 50 segundo. Siya ay sumobra sa oras. Ang proposisyon ay maaari na magsimula. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po, si Una Carlos P. Abing, ang ika-6 na tagapagsalita ng gobyerno na malakas na naniniwala na karapat-dapat ang pagsasaligal ng same-sex marriage sa ating bansa dahil ito'y napapanahon at kinakailangan na ito para patunayan ang kalidad ng karapatang pantao. Bago po ako mag-uumpisa, sasabihin ko lamang ang aking sasabihin at ito ay bubuhayin ko ang mga argumento at kaso ng aking kapanig. Ikalawa ay ang patutumbahin ang mga argumento at kaso ng oposisyon. Para sa aking bubuhayin, ang pagpapatupad ng same-sex marriage ay isang respeto sa bawat individual na mayroong kapangyarihang pumili ng kanyang daang tutunguhin. Hindi dapat natin sila kontrolin dahil lang sa ating paniniwala, paniniwala na tayo ay tama. Ang respeto lamang ang kanilang hinihingi dahil sila rin ay umaambag sa progreso ng ating bansa. Kung ang kasalan ang ating pag-uusapan, ito ay napakalaking usapin dahil hindi lamang kasalan sa simbahan ang tinutukoy namin. Ito ay kasalan sa gobyerno kung saan sila'y tinitingnan ng gobyerno na may tamang batas at hindi tatawagin ang kanilang ginagawa bilang krimen at isang imoralidad sa mga mata ng mga heterosexual. At para sa aking patutumbaying mga kaso, ito ay ang pagdiskrimina ng punong ministro, ang kawalan ng respeto, ang psychological at mental disorder, at ang sinabi ng panglimang tagapagsalita ng oposisyon na ang sinabi niya ay ang kinontra niya ang sinabi ng aming pangatlong tagapagsalita na ito ay pinagbabawal pa sa ating bansa. At uunahin ko yung kanya dahil sa aking palagay, ito ay mas magandang patumbahin. Dahil ang kanyang sinabi, ito ay hindi pa dapat sa ating bansa. Kung saan ang sabi niya ay 50% ng mga kalalakihan, kababaihan na nagpapakasal sa kanilang katulad ng kasarian ay umuwi sa mga sakit, mga HIV, STD, whatsoever. Pero ito ang sasabihin ko. Kaya nga wala pa sa ating bansa dahil tayo'y makikitid ang utak. Tayo bukas sa mga reproduksyong pag-aaral. Pero sa mga ganitong usapin, kinikilala. Paano mo masasagot ang isang House Speaker Representative Ginang Gonzales na hindi pa handa ang Pilipinas sa pagpapatupad o pagsasaligan ng same-sex marriage? Para dyan, ang aking isasagot sa iyo ay ang karapatang pantao na binigay ng Estados Unidos. Sa palagay pa ninyo, sa isang saglit lang nandyan na yung same-sex marriage sa Estados Unidos. Hindi. 5 taong pinag-aralan. Itong K-12,
Di ba sinabi ng House Speaker Representative na hindi pa kaya? Pero bakit nandito na? Kailan ba natin uumpisan ito? Pag huli na ang lahat, kung saan lahat ng mga tao ay wala nang karapatang pantao. Nasagot ko ba? Dahil ang Estados Unidos ay hindi siya basta-bastang bansa. At kung sinasabi natin kami ay dapat, kung ang sinasabi ninyo ay sinusunod lamang namin ang napapanahon, hindi. Ang sabi namin, ang same-sex marriage lang, ang tingin namin napapanahon dahil sa rami ng LGBT community na nakikipaglaban dito. Hindi ang pagkakaroon ng anak, hindi ang kasalan sa harap ng Panginoon ang aming punto. Ang respeto sa kanilang paniniwala, sa kanilang karapatan na kilalanin din bilang isang tao at hindi isang immoral at hindi isang salot sa lipunan. Hindi kilala. Itatanong ko lamang po, paano nyo masasabi na kung ipapatupad ang same-sex marriage, makontrol nyo ba ang utak ng tao o magbibigay komento sa inyong pagmamahalan? Para nyo rin yung kinontra ang mga heterosexual. Dahil kung ang ganyan ang pag-iisip, bakit ba perfecto ba lahat ng heterosexual na nagpapakasal? Hindi. May mga nagbabalita, may na sila'y binubugbog o inalilipusta. At saan napupunta ang mga anak nila? Sa kalye. Sa kalye ng mga malimos. At sinong kumukupkop? Ang mga LGBT community na merong pagmamahal. Hindi nila tinitingnan kung ikaw sa palagay mo, dahil ikaw ay kasapi rin ng LGBT. Diba? Sa paningin mo. Sa ating debate, wala pong kasali ang pribadong buhay ng bawat... Yes! Salamat sa paglilinaw. Pahali ka naman po. Maraming salamat sa paglilinaw. Pero ang sinasabi ko lamang dito, na may iba't ibang karapatang pantao tayo. At dahil sa rami ng inyong kalinawan na ibinibigay sa akin, ako'y nakukulangan. At hindi ko na nasasabi pa ang dapat ipatungba. Para sa huli kong ipapatumba ay yung sa punong ministro, ang psychological at mental disorder. Kung ang sasabihin na naman natin ay ang mga porsyento na magpapabigat sa ating kaso, ay sasabihin ko rin na sa rami ng suicidal rate sa ating bansa, ang pinakamalaking porsyento rito ay ang komunidad ng LGBT dahil sila hindi kinikilala. Dahil kung ikaw ay isang bakla at hindi ka tinanggap sa iyong tahanan at hindi ka pa tinanggap sa iyong komunidad, saan ka pupunta? Hindi ba? Ito lang ang aming pagkaklaro. At sa uli, ang punto ng aming gobyerno ay ang pagtanaw ng batas at ang napakalaking salita na respeto na dapat ipataw sa bawat individual ng bawat bansa at hindi lamang dito sa Pilipinas. Sana'y ako'y malinaw at ako'y malakas na naniniwala sa aming motion na karapat-dapat ang pagsasaligal ng same-sex marriage dito sa Pilipinas dahil ito'y napapanahon at kinakailangan para patunayan ang kalidad ng karapatang pantao. Maraming salamat. Ngayon ay maaari na natin pakinggan ang mga sasabihin ng ating mga hurado. As I was seated there, I was just reminiscing my childhood days when I was once also a debater in our class, because in our school, in a Notre Dame school, we have a debate club, and that is why I was saying to Ma'am Sarah to please organize the debating club in our school. This is one avenue wherein students would be able to express themselves. So I really saw how you express yourselves, no? Para na rin kayong mga senador, no? Para kayong mga congressman. And I said to myself, these are the future of General Santos City. Soon, they will become mayors,
vice mayors, congressmen, and senators, or the President of the Philippines. No? Why? Because the strategy chosen by Ma'am Pentebella is very good because it promoted critical thinking and creative thinking in you. No? So, in the future, if you will be used to this kind of venue, debate, you will be making sound decisions in the future. So you will become a principal like me. Why? Because you know how to present yourself, your arguments, your decisions. Kasi nasanay na kayo. No? So very good, Ma'am Pentebella. Congratulations for promoting this kind of strategy in your class. Because I have seen you are really developing yourselves to become better speakers, no? Better speakers na yung walang kinatatakot kung patumbahin man siya ng kabila or what, no? I quote, patumbahin ang kabila, ang katunggali. That's a very good term. So, you will become researchers in the future because you will never be at ease with the ideas that you have now. Kailangan i-research ninyo yan, no? Kailangan you have to enlighten yourselves regarding many issues. And so this is a very good start for you, the debate activity in your classroom. So you must read, and read until you can read. Until you cannot read, no, you cannot anymore read. Okay? So this is the developing factors, especially for debaters. So you are now, Ma'am Sarah is now selecting from you sino sa inyo yung pipiliin niya na maging members of the debating club. Because I know in the future, there will be inter-school competitions, there will be cluster or district competitions on debate. Because I will be telling Sir Yesenia, Sir, pwede ba tayong magkaroon ng district debate para malaman natin kung sino yung mga magagaling nating mga bata. Okay, now just a little bit about your issue of same-sex marriage. I want you to lengthen and deepen your research on countries which you've said na other countries are doing this. So why don't we do this in our country? Yes. But look at those countries. Those who promoted legalizing abortion are the same countries who legalize same-sex marriage. What happened with these countries? So what you're going to do is research on them and look at the term morality. What is morality? Do you know? You were talking about morality a while ago, but what is that? Do you know the meaning of that? So I will tell you. Morality, my dear mga anak, is the life of God in us. So, we came from God, so we must be like God. Alright? Not only in thinking, but also in doing. Okay? I'm not saying that I'm a pro or I'm a con, no? But this is just to open to you that some countries who are advocates of the same-sex marriage and yung abortion think of their future. Are they really for God? So, iwan ko yun ang question sa inyo. So, in the future, you will become our leaders. Now, if you will opt that this will happen, so, are we preparing our nation to be a pro-God or not? O yun lang, no? Kasi hindi lang naman ito yung factor na nagiging pro-God. Hindi lang. Marami yung sinabi ng opposite itong proposition kanina. But this is one thing, one avenue na makatanong tayo. Ano ba talaga ang papupuntahan ng same-sex marriage?
para ba ito sa Panginoon or hindi? Okay? So yun lang, hindi ko na pagpapatagalin kasi baka maka-inject na ako ng against sa inyong mga sinabi kanina. Okay? So once again, congratulations. I like your ideas. No? You are good speakers, you are good students. So congratulations. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Lahat kayo sa araw na to, sa umagang ito ay panalo. Walang ang aking sasabihin ay nakapokus lamang sa sa wika. Kasi ito ay tamang panahon na tamang-tama sa ating buwan ng wika. So ang aking tinitingnan dito ay ang inyong pagpapahayag at ang mga salitang ginamit ninyo upang mapalawak natin, maging makatotohanan ang inyong mga sinasabi. Kaya sinabi ko kanina, walang talo, lahat kayo panalo. Kasi naibibigay ninyo yung mga idea o kuro-kuro na ayon din sa paksa o sa topic na inyong tinatalakay. So sa pagpapalawak ng ating paglalahad, no, o argumento, opposition ka man o kayo ay nasa panig ng gobyerno, huwag kalimutan na ang mga salitang gagamitin natin upang ito ay higit na makapanipaniwala ay yung mga salitang ginagamit natin tulad ng ayon, di ba? Ayon, sa tingin ko, sa palagay ko, para sa akin. Yan ay nakakatulong upang ang inyong sasabihin ay maging makatotohanan at ito ay kapanipaniwala. So sa inyong lahat, congratulations. Magandang umaga sa lahat. So, gagawin ko ang aking best para masabi ito sa Filipino. Kung hindi, English na lang. Okay, so ang inyong debate, ang paksa ay pagsasaligal ng same-sex marriage sa Pilipinas. So, gi-judge ko ang inyong debate depende sa technicality and substance. So, ang inyong debate ay isang uri kung saan kailangan yung gumawa ng polisiya. Okay? Dahil ang inyong debate ay policy making debate. Yung isang uri ng debate is value judgment. So itong inyong debate, andun siya sa policy making. So yung dalawang houses natin, kailangan nilang gumawa ng policy. So kailangan nilang i-answer yung question na, paano nyo isasaligal yung same-sex marriage? Yun yung burden ng ating government. Yung opposition naman, ay government. Yung sa opposition naman, yung burden nyo is, paano natin, bakit hindi kailangang isaligal yung same-sex marriage? Gumawa kayo ng polisiya para ma-prove nyo sa amin yun. Okay? So, ang aking napansin lamang, speaker roles muna tayo, Prime Minister, si Prime Minister natin from the government, dito. Binigay niya yung team line. Ang team line ng government is, kailangan ipatupad ang same-sex marriage kasi napapanahon at para patunayan ang kalidad ng karapatang pantao ng mga LGBT. So, na-appreciate ko naman yung kanyang paglalahad ng teamline, pati yung problema. Ano ba yung problema natin ngayon? Bakit kailangan siyang ipasatupad? At yung pagbibigay ng parameters. Kaya lang, may problema doon sa parameters. Kasi, klaro na sa motion natin na sa Pilipinas. So, dapat hindi na tayo nag-open ng international. So, sabi niya, international yung setting. So, I guess, backlash yon sa team ng government. Kasi klaro na sa motion. Dapat, wala nang kailangan pang setting as regards kung saan. Kasi klaro na sa motion kung saan. Okay? Next. So, alright. Opposition leader, tinanggap mo yung definition mo, ang definition ng government, ang problema lamang, wala kayong counter policy. Yung sa government, wala din silang policy. Hindi nila in-answer kung paano natin isasaligal. Sinabi lang nila yung kanilang ang kanilang points. Okay? Paano ba natin isasaligal? Dapat meron kayong specific na mechanism
Ano ba yung dapat? Okay, ganito ha. So, tingnan natin ng ganito. So, ang ating paksa, makinig po, ang ating paksa is isaligal ang same-sex marriage. Ngayon, paano? So, klaro yung sa opposition na hindi siya pwede kasi against the law. Hindi siya naaayon sa batas. So, paano dapat yung mechanism nyo? Yung mechanism na gusto ko sanang marinig is, i-amend natin yung batas para masaligal yung same-sex marriage. So, i-amend natin yung constitution, i-amend natin ang family code. Okay? Para pwede siya. Kasi hindi nyo sinabi yun, so hindi na pwede. So, ganon. Okay? Alright. Next. So, sa opposition leader, inaccept mo yung definition, yun nga lang, wala kang counter policy. Pero later on, sasabihin ko kung saan yung strong point nyo. Next, as to the totality ng mga speaker roles, naiintindihan ko na this is parang revised Asian SPARL. Meron tayong prime, merong deputy, merong opposition leader, merong deputy opposition leader. And the rest are rebuttal speakers. Okay? So yung problema ko lang talaga, meron kayong magagandang points. Yung problema is hindi nyo siya i-explain mabuti. For example, mababawasan ang HIV kapag legalized ang same-sex marriage. Yung pagkaka-explain nyo doon is hindi direct to the point. Paano siya mababawasan? Magde-distribute ng condom, i-make sure na yung mga nag-marry, same-sex, is talagang compulsory na nagko-condom kasi pwede makalimutan to eh. So pag makalimutan to, so may HIV pa rin. So hindi siya klaro. Okay? Maganda yung point, hindi lang siya na-explain mabuti. Okay, so yun yung almost all na tendency natin. Pero may mga speakers naman na na mamaya I will say for those speakers na maganda yung performance, although may kailangan pa rin i-improve. Okay, as to the substance of the debate. So, ang major points ng government is that may karapatang pantao tayo. At kung hindi natin isasaligal yung same-sex, dinidiscriminate natin yung mga LGBT. Okay? So, yung sa opposition naman, hindi natin sila dinidiscriminate. Kasi although may karapatang pantao tayo, meron tayong batas, and that's the family code. So, na-mention yun, I appreciate JB, i-mention niya yung Article 1 ng family code. Ano yung Article 1 ng family code? That marriage is a special contract, permanent union between man and woman, entered into in accordance with law, for the establishment of conjugal and family life. Okay? So, yun yun siya. Okay? Ang problema ko lang doon, JB, sinabi mo siya sa rebuttal speech mo na dapat pinasabi mo yon sa iyong first speaker. Kasi yun yung pinaka-importante, yung pundasyon. Okay? So, I guess, doon sa puntong yon, natalo ng oposisyon ang government. Kasi nga, kung karapatang-patay pinag-uusapan natin, mabibigyan naman sila ng importansya, kailangan lang natin yung amyandahan ang batas. Or, pwede nyong i-push pa yon na prinsipyo na may karapatang pantao kasi lahat naman tayo, we have an equal right to life. Okay? According to the Constitution. Pero hindi nyo yun sinabi, so hindi ko na siya binilang. Okay? Pwede nyo sanang i-support yung inyong point using the equality of all of us to our right to life. Okay? So, yun sana yun, pero hindi nyo siya sinabi. Okay? Next. Kalusugan. Eto, walang HIV pag may same-sex marriage. Hindi na-explain kung paano. Okay? Eto naman, may HIV kapag may same-sex marriage. So, may sinabi kayong mga facts. For example, 50% ngayon ay ng mga HIV, are homosexuals. Hindi din siya masyadong klaro. Pero sa puntong yon, I guess, papanigan ko yung merong sinabing fact kahit konti para at least maintindihan ko naman saan banda doon ang mas malinaw pagdating sa pagpapatunay kung may HIV ba talaga or wala. Pero actually, kung na-explain lang siya ng government, magandang point yon. Mas maganda sana yung sa government. Okay? Kung na-explain na kung paano mababawasan ng HIV. Kasi, napansin ko sa inyong debate, nag-focus na kayo doon sa love. Kapag may love, hindi na siya ano. So, you should say the technicalities. The house, the whys, the what, when, where, who. Okay? Next. Sa ekonomiya. So, sinabi niyo rin yung about sa ekonomiya na pag may same-sex marriage,
mas mapapakinabangan ng LGBT, pati yung sa mga kabataan. Okay, so, as to my verdict, I judge your debate according to technicality and substantiation. So, as to technicality, I guess the government earned more because they did not give this House a clear policy and mechanism. Hindi nila binigyan yung debate ng clear na direksyon. Saan ba tayo pupunta nito? Kasi, kung titingnan mo yung debate, most of your arguments are quite shallow. Bakit sa shallow? Kasi hindi na-umpisahan yung debate ng maayos. Dapat sinabi nyo kung paano natin isasaligal to. Kasi kung hindi nyo to sasabihin kung paano, so ang pag-uusapan natin dito na may problema kami kasi ginadisrespect nyo ang aming karapatan, so nadi-discriminate kami, yun lang. Okay? Nagmamahal kami. Kasalanan ba yun? So yun lang yung ating pinag-uusapan. Pero ano ba talaga yung dapat natin pag-usapan? Isaligal o hindi? O, yun siya. Then, paano natin isasaligal to? Yun dapat yun. Okay? So, yun yung pinakamalaking mali ng government. And dito naman sa opposition, yung na-appreciate ko talaga sa kanila is gi-raise nila ang family code. Kung na-counter yun ng government, pwede pa sana. Pero the family code is very strong and it's very clear, okay? That marriage is only between a man and a woman for a purpose of establishing a family life. Okay? So, klaro masyado ang batas natin. So, on that note, I am giving my verdict, my favor. And ang aking best debater is Mr. J.B. Palamute. Ang aking best speaker is Una Kyle. So, binabati ko kayong lahat. Napakita ninyo inyong galing at husay sa paglalahad ng inyong mga argumento, ang inyong mga ideya, ang inyong mga pananaw. No? So, sa ating klase, ginagamit ninyo ang inyong natutunan sa mga salita sa papalinaw ng inyong pahayag o paglalahad. No? Mga ekspresyon kung saan ito ay magiging gabay or tulong para maging organisado ang inyong mga detalye. So, lahat kayo ay panalo dahil sa inyong galing at maraming salamat sa